Ngayong umaga, hindi po lingid sa ating lahat ang pinagdiriwang ng buong mundo ay ang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo ho, kung titingnan natin, ang buong mundo ay nagse-celebrate. Lahat ng mga Kristiyano ay ginugunita ang Good Friday at Easter Sunday. Alam niyo, maging yung mga hindi mananampalataya, maging yung mga ibang paniniwala, ay nakikiselebrate siya sa celebration natin. Amen? Bakit po? Kasi ang state, ang estado, ay nagbigay siya ng holiday para lamang gunitain natin ang araw ng kamatayan at pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Jesucristo. So maging sila ay merong benefit sa ating pananampalataya dahil holiday. At aware sila na sa bawat pagse-celebrate ng mga Kristiyano ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang pagkabuhay na magmuli, sa ayaw at sa gusto nila, nakikibahagi sila sa ating celebration. Dahil nakakaranas sila ng kapanghingahan ng kanilang pagkapaguran sa paggawa. Dahil dito, mga kapatid, ngayong umaga, of course, alam po natin yung ating topic. At maganda na sa bawat pagkakataon na sineselebrate po natin ay marinig natin yung mensahe. Ang totoo, yung 7 last word dapat din po ay ginagawa natin bilang mga mananampalataya. Kasi hindi na nalalaman ng mga sumusunod na henerasyon ano ba yung 7 last word. Katulad po ng Christmas, pagka ginagawa po natin yung simbang gabi, nare-remind yung mga sumusunod na henerasyon, bakit ba tayo nagdiriwang ng Pasko? Bakit ba merong Pasko? So ito yung tamang panahon para i-educate natin yung mga sumusunod na henerasyon sa atin para malaman nila yung tamang pagkaunawa ng selebrasyon na ginagawa natin. Na hindi lang tayo ang nagsasagawa, kundi lahat ng Kristiyano na nasa iba't ibang dako ng mundo ay ginugunita ang bagay na ito. Nakakalungkot lamang kung minsan, dahil sa technology at dahil na rin sa minsan, yung katulad natin, nandito po tayo sa New Zealand, hindi ganon kalalim yung pagsa-celebrate ng Good Friday sa atin. Ang celebration dito, holiday siya, nag-holiday nga, pumupunta sa iba't ibang lugar, pero bibihira na yung pumupunta sa simbahan para alalahanin yung 7 wika ng Panginoong Jesucristo. Ewan ko po, kung dito sa New Zealand ay merong nag-celebrate ng 7 last word. Even yung mga Filipino Christian groups, parang walang ganon. Nung pong Friday, first time ko pong pumasok ng Friday, ng Good Friday. Ang dahilan, dahil pinayagan na ako dun sa camp. Kaya nakasama po ako sa camp. Pero guilty ako habang ako'y nagtatrabaho. Kasi, kumbaga, parang ito yung tamang panahon para i-educate natin yung sarili natin, sabihin natin at ipangilin natin yung araw ng kamatayan. Bagamat hindi ito yung eksaktong date ng kamatayan ng Panginoong Yesus, pero merong celebration, merong paggunita ng kanyang kamatayan, so dapat nakikibahagi tayo. Ako personally, humingi ako ng tawad sa Panginoong Yesus nung Friday na yon. Kasi ito yung dapat na panahon na kahit man lang sa pamilya ay nag-gather natin, ito yung 7 last word na huling winika ng Panginoong Yesus bago siya malagutan ng hininga, na ang benepisyo nun, hindi siya mismo, kundi tayo ngayon na nabubuhay, na hinaharap natin at hinihintay natin yung kanyang muling pagbabalik. Hindi ko po alam kung yung mga susunod na henerasyon ay aware pa sila
dun sa 7 last word. Bagamat sa atin, sa Pilipinas, ay patuloy pa rin na sinisikap na maisagawa yung tradisyon natin bilang mga Pilipino sa paggunita natin ng Semana Santa. Ngayong umaga ay isang magandang pagkakataon para sa atin bilang maliit na grupo na nagsasama-sama bilang mga mananampalataya na ginugunita natin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Buksan po natin yung ating mga Bible. Samahan niyo po ako sa Luke chapter 24. Hindi ko po babasahin yung buong chapter, pero dyan po tayo kukuha ng ating pag-aaral ngayong umaga. Ang totoo, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay nakatala siya sa 4 na ebanghelyo. Mababasa po natin yan sa Matthew 28, sa Mark chapter 16, at sa John chapter 20, at ito ay sa Luke chapter 24. Meron silang iba't ibang account sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Meron silang halos magkakapareho ng pagtingin kung ang pag-uusapan ay pagsulat tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, ang doktrina ng resurrection o ang katuruan tungkol sa muling pagkabuhay na magmuli ay ang pundasyon ng doktrina ng bagong tipan. Tinuldukan niya yung mga prophecy tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya po, meron tayong pagmamalaki bilang mga Kristiyano ng finulfill ng Panginoong Yesus lahat ng propesiya tungkol sa Kanya sa lumang tipan. Maging doon sa Kanyang pahayag na siya ay mamamatay at muling mabubuhay, ay finulfill niya yung mismong sinabi niya sa mga taong nakikinig sa Kanya at sa Kanyang mga alagad. Ang totoo, nalungkot siya dito sa chapter 24. Doon sa mga conversation niya, doon sa pinagpakitaan niya, meron siyang kalungkutan. Dahil hanggang doon sa huli ay naghalinlangan yung mga tao na nakakita sa kanyang muling pagkabuhay. Pero tayo ngayon bilang mga mananampalataya ay meron po tayong maaaring pagmamalaki sa ating mga puso ng ating pinaniniwalaan tagapagligtas ay hindi siya nanatiling patay, kundi siya ay muling nabuhay. Madami pong paniniwala o mga paniniwala ng iba't ibang mga tao na yung kanilang pinaniwalaan ay namatay pero hindi na kailanman muling nabuhay. Pero ang Kristo na sinasampalatayanan natin, bagamat siya'y namatay, siya'y muling nabuhay. Ano ang ebidensya natin na si Kristo ay mulingang nabuhay? Samahan niyo po ako sa pag-aaral sa Luke chapter 24. Ang unang ebidensya na magpapatunay na si Kristo ay muling nabuhay ay sa verse 3, ang sabi ay ganito, ngunit nang pumasok sila, wala na ang bangkay ng Panginoong Hesukristo. Yung empty tomb ay ebidensya na si Kristo ay muling nabuhay. Alam nyo, ayon sa mga tagapag-aral, meron pong sumulat na yung pong tomb na yon ay hindi lang siya sinelyuhan ng 1 beses, kundi sinelyuhan siya ng 7 beses para masigurado ng mga Pariseyo at mga saserdote na walang makakakuha ang sino man sa bangkay ng Panginoong Hesukristo. Kasi meron na silang paghahanda. Itong mga Pariseyo at mga saserdote, meron silang paghahanda na maaaring nakawin ng kanyang mga alagad ang bangkay ng Panginoong Hesus. Kaya naman
ay hindi nila lamang sinelyuhan ng isang beses yung tomb, kundi 7 beses nila itong sinelyuhan. At yung mga saserdote mismo ay pinabantayan nila yung tomb na yon sa kanilang mga kawal. At yung mga kawal Romano ay meron din sa di kalayuan doon sa tomb, ay nagtayo sila ng tent para din bantayan yung tomb ng Panginoong Hesukristo. Pero ang sabi ng mga talata, ngunit nang pumasok itong mga Maria doon sa libingan, wala na ang bangkay ng Panginoong Hesukristo. Pangalawang ebidensya, ito mismong mga babaeng ito. Doon po sa binasa kanina, even po sa Matthew 28, ay ang account po doon ni Mateo ay biglang lumindol ng malakas. At yung mga anghel ng Diyos mula sa langit ay bumaba para buksan yung tomb na yon, yung libingan na yon, at igulong yung bato. Yun ang problema ng mga babae, yung mga Marie. Habang sila'y naglalakbay patungo doon sa libingan, ang iniisip nila, sino kayang tutulong sa atin para maigulong yung bato na nakatakip doon sa libingan para malagyan nila ng pabango ang ating Panginoong Hesukristo. Yun ang problema nila. Yun ang iniisip nila habang sila'y naglalakbay. Kaya naman, ang sabi doon sa verse 2, ang sabi niya, nang dumating sila, naratnan nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. So natapos yung problema nila kasi pinag-iisipan nila to. Habang sila'y naglalakad patungo doon sa libingan, iniisip nila, sino kaya yung tutulong sa atin? Pero kahit may tumulong sila, hindi po nila kayang igulong yung bato kasi sinelyuhan nga po eh. Hindi nila kaya, walang sino mang tao na po pwedeng makapagbukas ng libingan. Maliban sa kilos at gawa ng Diyos na naigulong yung bato sa pamamagitan ng mga anghel. Kaya nga, saksi itong mga kababaihang ito na nakita nila, nadatnan nila na naigulong na yung bato at wala na ang Panginoong Yesus doon sa pagkakataong yun. Pangatlo ay yung mga testimony mismo ng mga anghel. Yung mga anghel mismo ang magpapatunay na si Jesus ay muling nabuhay. Tingnan natin yung verse 5 hanggang verse 7. Ang sabi ay ganito, dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod, sayad ang mukha sa lupa, tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Ang nagsasalita po dito ay yung mga anghel. Naggumulong ng bato at naroroon sila sa loob ng libingan. Nakita sila nitong mga kababaihang ito na nagtungo doon sa libingan. Na ang sabi po ay natakot sila doon sa mga anghel. Pero ang sabi ng mga anghel sa kanila, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Hindi lamang yung mga anghel, kundi yung mga alagad mismo. Doon sa binasa kanina sa John chapter 20, nakisalo ang Panginoong Hesus sa kanila, sa mga alagad, pero hindi pa rin nila na-recognize ang Panginoong Hesukristo. Meron pong pangyayari sa chapter 24 na itong si Cleopas ay naglalakad siya papuntang Emmaus. Sa kanyang paglalakad, nais ko pong basahin sa inyo ang kasaysayan nitong paglalakad nila sa Emmaus. Samahan niyo po ako, Luke chapter 24, verse 13, hanggang sa mga sumusunod na talata. Ganito ang ating mababasa. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay nagtungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May
11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan. Lumapit si Jesus, nakisabay sa kanila. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Sinabi ng isa ng ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay ang sabi ng Panginoong Jesus? At sumagot sila tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ipinako sa krus, siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon, mula nang mangyari ito, nabigla kami sa aming maagang araw. Silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, ang mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo. Nirebuke sila ni Jesus dito sa pagkakataong ito. Sabi niya, sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo napaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat na nasasulat sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay waring nagpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit sila'y pinipigil nila, tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na, kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Verse 31, nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala. Imaginin po ninyo, sa haba ng kanilang paglalakbay, papunta doon sa Imaos, hindi nila nakilala nitong mga lalaking ito na ang kausap nila ay si Jesus. Pero doon lamang nila nakilala si Jesus nung makasalo na nila sa pagkain. Binuksan ng Diyos, binuksan ni Jesus ang kanilang mga paningin at nakilala siya nitong mga taong ito. At ang problema, bigla siyang nawala. Bigla siyang nawala. Pero nung balikan sila ni Jesus, verse 33, ang sabi, no hindi tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem, naratnan nilang nagkakatipon ng 11 at ang ibang kasama nila at nag-usap-usap, muling ang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari nang pagpira-pirasuhin nila ang tinapay. So, ibig pong sabihin,
ang ebidensya na si Jesus ay muling nabuhay ay napatunayan ito ng mga taong kanyang nakasama. At sa mga sumusunod na talata ay makikita po natin na hindi lamang itong mga particular na taong ito ang nakakita sa kanya, kundi meron pang 500 tao na nakasama niya, nakasalo niya, ang nakakita sa kanya. At doon sa mga huling talata, makikita po natin na ang sabi ni Jesus sa kanila, sige, kung hindi pa rin kayo naniniwala na ako nga ito, ang sabi niya, itusok ninyo yung inyong mga kamay sa aking tagiliran at ang aking kamay ay nandun yung pako ng kanyang mga kamay. Saka lang sila naniwala na si Jesus nga ay buhay. At ito ang nagbigay ng kagalakan sa mga taong ito. Imaginin po ninyo kung gaano sila naapektuhan dun sa kanyang kamatayan. Sapagkat ang sabi nga po nitong si Cleopas, siya na lamang yung inaasahan namin na magpapalaya sa amin. Nawalan sila ng pag-asa na namatay si Jesus. Siguro kung nandun din tayo sa senaryong yon, maaaring meron din tayong takot. Maaaring nawalan din tayo ng pag-asa. Kung yun lamang yung taong inaasahan mo para magpalaya sa iyo, maaaring ganun din ang ating pakiramdam. Pero nung nakita nilang si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay, natuldukan ng kanilang pag-aalinlangan. Natapos yung kanilang takot, natapos yung kanilang pangamba na walang magpapalaya sa kanila at magpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Natapos yun. Yung presensya ni Jesus na siya'y buhay ay tumapos doon sa kanilang takot at pangamba. At nagbigay ito sa kanila ng kapangyarihan. Kasi doon sa chapter 28, verse 19 to 20, yun yung nagbigay sa kanila ng kapangyarihan para ibahagi si Kristo sa lahat ng mga tao. At yun ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob para magpatuloy sila na kilalanin si Kristo sa kanilang buhay dahil buhay ang Kristo na kanilang sinasampalatayanan. Kaya kung papansinin po ninyo, yung gawa ng mga alagad sa aklat ng mga gawa, ay kahit kamatayan ay sinuong nila, maibahagi lang si Kristo sa lahat ng mga tao. Kahit kamatayan ng kapalit, masabi lang nila na si Kristo ay buhay at mananatiling buhay at sila yung mga buhay na saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Ano ngayon ang epekto nito sa atin bilang mga mananampalataya? Ang resulta at epekto nito sa atin bilang mga mananampalataya ay nagpapatunay na ang Diyos ay buhay. Yung kanyang existence sa atin ay buhay. Na ang ibig sabihin, yung na-accomplish niya, yung kaligtasang ipinangako niya sa kanyang mga alagad at maging sa atin na sumasampalataya sa kasalukuyang panahon. At yung pangako niya na buhay na walang hanggan ay makakamtan lamang natin sa pamamagitan ni Kristo na namatay at muling nabuhay sa mga patay. At meron po tayong hinihintay na isa pang pangako na hanggang ngayon ay inihahanda natin yung ating mga sarili upang kamtan ang bagay na ito, yung kanyang pangakong muli siyang babalik. At sa kanyang pagbabalik ay hindi na po kaligtasan ng kanyang daladala. Sa kanyang muling pagbabalik, ang dala ng ating Panginoong Hesukristo, siya ay isang hukom upang hatulan tayo ayon sa ating
mga gawa. Kung tayo ay sumampalataya sa Kanya, makakamtan natin yung eternal life na ipinangako niya sa atin. At kung tayo ay hindi kailanman sumampalataya sa Kanya, mararanasan natin yung condemnation ng ating mga kasalanan. At dahil dito, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay magbibigay sa ating mga pananampalataya ng katatagan para mapagtagumpayan natin ang kasalanan, mapagtagumpayan natin ang anumang bagay na dumarating o mga challenges ng ating buhay. At ang muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus ay mag-empower sa ating mga mananampalataya na mamuhay tayo ng transform life. Buhay na binago dahil buhay ang Kristo na ating sinasampalatayanan. Maligayang pagkabuhay na magmuli sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Binigay mo ito sa amin upang minsan pa ay gunitain namin na ikaw ay buhay at nabubuhay sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng iyong mga salita na itinuturo mo sa amin kung paano kami dapat magtiwala sa iyo. Binubuksan mo yung aming mga puso, ang aming mga isip upang lubos ka naming makilala at mabigay ito sa amin na kami ay mamuhay ng tama, mamuhay ayon sa iyong mga salita at mamuhay na binago mo ang aming mga buhay. Panginoon, sa umagang ito, masumpungan mo kami na sa paglabas namin sa lugar na ito ay makita mo sa amin na ang Kristo na aming sinasampalatayanan ay buhay sa aming po mga buhay dahil kami ay lumalakad ayon sa iyong kalooban. Umasa kami, Panginoon, ngayong umaga, ikaw ang siyang mangunguna, magpapala at mangungusap sa puso ng bawat isa sa amin. Amen at amen.